Narinig kaming dalawang beses na pumutok doon sa may riverbank. So, lumabas ako nang marinig ko yung putok doon para i-check ko kung ano ba yung putok. So, binalikan ko yung pamilya ko dito nang malaman kong putukan. Kinuha ko sila para maglikas kami. Dinala ng asawa ko yung gamit ng mga bata. Kailangan lang talaga kasi yun lang ang nabitbit namin. Sabay na kami umalis dito, putukan, sige pa rin ang putukan. Ang dami ng mga tao sa may kalsada, nagsialisan na, kaya malakas na yung putukan doon sa may pantalan. Sumabay kami papunta ang target namin is doon kami sa Dato Bitol Memorial Elementary School. July 12 po yung pagditas namin na narinig namin pagpuputok. Kasama ko ang anak ko lumalangoy sa tubig hanggat liig. Pinanalakad namin hanggat dito sa Pedro Pulangi, dito sa Barangay Misambal. Napakarami namin lumilikas, pati ang mga kapatid ng mga asawa ko lumalakad, lumalangoy ng tubig sila. Kasama na kami doon sa may lalim na tubig. Malaki talaga yung epekto ng pagbakwit ng mga tao, sir. Kasi yung mga problema ng mga buntis, sir, kasi sa totoo lang, yung mga supplies namin sa RHU kulang talaga, lalo na yung sa mga buntis, hindi namin sila nabibigyan ng mga vitamins. Kasi sa mga bata naman, nahihirapan yung mga mother magdala din dito. Dito sa Kidapawan may alternative shelter tayo sa mga kabataan na molestya, na harass. And I have talked with among the girls, there are 7, dalawa sa kanila nagsasabi na they were being harassed by some of the men in uniform during evacuations in picket. Sabi nila, kaya naglayas sila kasi ayaw nila makita. Parang trauma pa sila pag makita nila ang men in uniform. Kaya sabi natin, although hindi siya na-document kasi these are things confidential. Kasi isi-save mo yung life sa bata. Until now, nagkakaroon pa rin, ongoing yung psychosocial intervention. The province is lucky because during times like this, we have what we call the mga NGOs na partners who are helping us in the implementation. So isa na nga ang FPOP. FPOP in the implementation of what we call the MISP, yung minimum package that is being provided for the pregnant women during conflict. No? So sa kanila binibigay nila yung trainings for the service providers para alam nila kung ano talaga yung gagawin during those times. The legislation advocacy. Kasi kung i-place mo yung isang programa, maganda yung anchor talaga siya on the local government's na policy. Then, aside from this, may tinatawag silang RH training na pinuput up in place on those areas mostly affected by conflict. May dalawa silang ginawa sa Pikit. Last, I think that was 2 years ago, the governor has established through an executive order the organization or the establishment of the MISP provincial team. Ang nagawa po talaga ng proyektong ito sa 6 na munisipyo, na kung saan nilunsad ang project nito ay una, maitaas po yung kaalaman o awareness ng mga local government officials or mga local government units sa lugar na ito tungkol po sa sexual and reproductive health situation ng mga babae, kasama na yung mga batang babae, sa panahon na nagkakaroon po ng evacuation or displacement kapag meron pong labanan or putukan sa area. Isa rin pong malaking bahagi ng proyektong ito yung paglulunsad po ng mga medical outreach para po sa mga buntis na nanay
At ganoon din po dun sa mga nanay na nagpapasuso o kaya merong mga anak na hanggang 6 na buwan. Ang mga nanay na po ito ay ang kalagayan nila ay medyo mahirap po sa kanila lalo na kapag nasa evacuation center. So sa pamamagitan po ng mga medical outreach, natitignan po ang kalagayan nila. Ang project ng MISP ay napakalaking tulong po upang sila ay matugunan sa pagkakaroon ng problema sa reproductive health. And sa mga kababaihan naman natin, nakita natin na hindi na-address kung minsan ng ating government ang kanilang problema sa reproductive dahil nga nakatutok ang ating gobyerno sa mga basic needs nila. Ng proyektong ito, masigurado po na matugunan lagi yung pangangailangan ng mga kababaihan natin kapag meron pong displacement. Kapag wala po kasing batas, wala mga local na policies or hindi kasama sa mga plano, lalo na budget, maaari pong pagkatapos ng project na to ay hindi rin po may pagpatuloy ng mga partners natin sa mga lugar na to, yung pagbibigay po ng mga sexual and reproductive health services. Yung hamon po sa FPOP ay ang proyektong ito ay umabot lamang sa 6 na munisipyo sa isang probinsya sa Mindanao. Marami pa pong mga lugar sa Mindanao ang lagi pong apektado ng conflict na hindi pa po inaabot ng proyektong ito. So hangad po ng FPOP na sana maiabot din sa kanila ang proyektong ito.